Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Hindi magkamayaw ang kampo ni VP Sara Duterte sa kaliwat kanan ng mga kaso ang kanilang kinakaharap. Kasunod ng unang impeachment na ipinasa ng iba't ibang grupo sa Kongreso ay isa namang panibagong impeachment ang ipinasa kahapon sa Kamara. Kaugnay pa rin ito sa misuse of confidential funds, bribery, plunder at iba pa laban kay VP Sara Duterte. Inaasahang dadaan sa Justice Committee ng Kongreso ang ipinasang impeachment, pagbubutuan sa plenaryo at kinakailangang makakakuha ng 1/3 ng mga boto mula sa mga mambabatas at saka iaakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Noong nagdaang mga araw ay nagbigay ng reaksyon dito ang Vice Presidente at aniya ay pamumulit ka lamang ang dahilan para ipa-impeach siya dahil sa nalalapit na di umano ang 2028 national elections. Itinuro niya ang akbayan at si Senator Risa Hontiveros ang aniyay may matinding pagnanais na ma-impeach siya dahil sa ambisyon nito sa paparating na presidential elections. Nabuneltahan naman ng grupong akbayan na walang pamumulitika sa pagpasa nila ng impeachment at nararapat lamang di umano na sagutin ng Vice Presidente kung saan napunta ang confidential funds nito. Samantala ay sunod-sunod ang pagpapakaso sa mga senador na bahagi ng minorya o ang mga Duterte senators. Mukhang bilang na ang araw ni Senator Joel Villanueva dahil naglabas na ng resolution ang Department of Justice na nagsagawa ng preliminary investigation sa mga kaso ni Villanueva. Pagkatapos sa nagpasa ng counter affidavit si Villanueva ay meron ng resolution dito ang DOJ. 6 na mga kaso ang kinakaharap ni Villanueva at mukhang mahihirapan siyang malulusutan ito. Ang Office of the Ombudsman ang magre-rekomenda sa Sandigan Bayan upang mailabas ang arrest warrant sa accused person. Tulad ng nangyari kay dating Senador Bong Revilla kung saan mabilisan ang paglabas ng arrest warrant nito ay tila ganun din ang mangyayari kay Villanueva. Hindi binigyan ng special treatment si Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang mga PDLs. Aasahan din di umano na isusunod din si Senator Jinggoy Estrada at Escudero na parehong itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control scam. Si Senator Bongo naman ay unti-unti nang hinuhubaran sa Senado kasama sa kakasuhan ng kaibigan at alalay nito na si Jonathan So na may-ari ng Show My King na bisto ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council. Ang bilyon-bilyon na pumapasok sa mga accounts nito na hindi maipaliwanag kung saan at kanino galing. Sa kabila ng pananahimik at tila pagkukunwari ni Senator Bongo na wala itong alam sa mga nangyayari sa mga flood control projects ay napag-alaman na ang CLTG Construction na pagmamayari ng kanyang ama ay naging kasosyo pala ng mag-asawang Diskaya sa mga flood control projects. Ang Alfredo Builders and Supplies na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother ay booking din na nakakuha ng malalaking projects mula sa DPWH na ayon sa mga netizens ay paraan ito ni Go na mag-invest sa mga kaibigan at kapamilya upang hindi siya direktang matatamaan. Subalit ngayong unti-unti nang nabibisto ang kaniyang mga sekreto ay tila kabadong-kabado na ito ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, pinanood ko yung interview ni Karen Davila, pinanood ko yung interview kay dating Senate President Franklin Drilon. Matindi yung mga nasabi na ipaliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon. Talagang iba rin kung tumingin, talagang veterano rin sa politika itong si Drilon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang isang punto doon na nakuha ko sa kanya, sa tingin ko'y tama, sa pabor kay Bongo. Pabor kay Bongo na si Sara Duterte ay ma-impeach. Ano pala ito, mga kabunyog, mga kababayan? Marami talagang mga dynamics ang impeachment ni Sara. Kaya ano pala ito talaga? Katulad ng sabi ni dating Senate President Drilon, ang talagang rason bakit gustong palitan si Soto ay pigilan ang impeachment ni Sara. Yung mga
yung mga pro Duterte, mga pro Sara na senador, alam nila na mahirap ang sitwasyon ngayon kapag natuloy ang impeachment sa House at nakarating sa Senado. Kapag nakarating sa Senado, mahihirapan si Sara. Kaya sabi ni Drilon, talagang pinipilit sana ng mga pro Duterte na senador na mapalitan ang Senate President. Kasi pag napalitan yung Senate President, kakampi na ni Sara ang Senate President, posibleng yung ginawa ni Escudero noon na dinilay ang impeachment, posibleng magawa na naman yun. Magagawa nila ng paraan na yung impeachment ni Sara pagdating sa Senado ay mapaboran si Sara Duterte kapag ang Senate President at ang nakapaligid na liderato ay pabor kay Sara Duterte. Kasi pinaliwanag ni Drilon, ang impeachment na yan, talagang malaki na ang kaugnayan niyan sa eleksyon sa 2028. Ngayon, sabi ni Senate President ni dating Senate President Drilon, ano talaga yan? Kahit sabihin pa ngang hindi makonvict si Sara, ang paliwanag ni dating Senate President Drilon, kapag natuloy ang impeachment sa Kamara at makarating sa Senado lalo na, magiging damaging, harmful yan kay Sara Duterte. Ito mga kabunyog, yan ANC News, sabi ni Drilon, a trial on alleged shenanigans of VP Duterte would be harmful to a 2028 presidential run. So, ang sinasabi ni Drilon, kahit pa hindi makonvict si Sara, imaginein mo na ilang buwan yan, 1, 2 buwan, 3 buwan, lahat ng baho mo ilalabas on national TV, pag-uusapan sa national TV, sa social media, ihuhubaran ang lahat ng mga yung mga ebidensya laban sa'yo. Kahit wala daw, kapag dumating na sa impeachment, katulad ng nangyari kay Erap, katulad ng nangyari kay Corona, talagang maraming baho na lalabas kontra sa'yo at mahihirapan ka na kung tatakbo ka sa 2028. Ngayon, yan yung paliwanag mga kabunyog ni dating Senate President Franklin Drilon. Mukhang ang tama naman. Kumbaga, ang atensyon na makukuha kapag nagkaroon ng impeachment ay talagang araw-araw halos yan. Sabi nga ni Senate President Soto, Monday to Friday, 3 p.m. hanggang gabi, impeachment ang ipaprioritize nila. Kaya, kumbaga mga kabunyog, sabi ni Drilon, talagang pinilit ng mga pro-Duterte senators na matanggal sana si Soto. Kasi nga, delikado ang lagay ni Sara Duterte. Pero may isang bagay na sinabi si Drilon, sabi niya, ang manginginabang dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte ay si Bongo. Si Bongo Anya. Panoorin nyo yung interview na yan. Hindi ko kasi na-download, pero sinabihan ko na yung mga staff ko, i-download nyo yan, ilagay natin sa source para mapanood ng ating mga viewers. Kasi maganda yung mga paliwanag ni Drilon dyan. Sabi ni Drilon, ang manginginabang dyan si Bongo eh. Alam naman natin na si Bongo may planong magpresidente. Ang kakumpetensya niya, ang kaagaw niya sa kampo ng Duterte para tumakbong presidente ay si Sara. Si Sara ang kalaban niya. Sabi ni Drilon, noong 2022 may plano sana si Bonggong tumakbo. Kaya lang si Sara Duterte gustong tumakbo. Tapos nung bandang huli pala, hindi naman siya tatakbong presidente, vice president lang naman pala. Pero wala na, huli na. Pero si Bongo gusto daw sana ni Bongo na tumakbong, Gusto raw sana ni Bongo na tumakbong president noong 2022. Kaya lang si Sara naman, si Sara gusto ring tumakbong presidente. Pero nung huli pala, hindi rin lang naman matutuloy kasi magba-vice president na lang kay PBBM. Kaya hanggang ngayon, yung plano na yan ni Bongo na tumakbong president, nandyan pa rin daw yan. At pag nakikita nila Bongo na
kapag si Sara ay nasira dito sa impeachment na ito, kapag nadurog si Sara Duterte, maghahanap ang kampo ng Duterte ng pampalit sa pagkapresidente. At isa diyan sa nakikita, si Bongo alam niya, siya ay isa sa mga posibleng pag-isipan na tumakbong presidente. Bakit? Nag-top na chair siya nitong nakaraang elections. At nag-top na chair siya sa Senado. At na dati naman siya nang pinufloat ang pangalan na posibleng magpresidente sa kampo ng Duterte. Maghahanap ang Duterte ng pampalit kay Sara. Kapag nasira ng todo si Sara sa impeachment na yan, lalo na kung siya'y makonvict, si Bongo ang posibleng manginabang dyan. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, mayroon ngang nagsabi sa akin, mayroong nagsabi, wag nyong anuhin yan si Bongo. Patago yan, posible niyan, gusto niyan, ma-impeach si Sara. Kung pwede nga makonvict sa impeachment para hindi na talaga makatakbo. At kung hindi na siya makatakbo, maghahanap ng pampalit. Sino naman ang posibleng pampalit na pambato ng kampo ng Duterte? Siyempre, dati nung panahon pa, 2022, pinuploat na yung pangalan ni Bongo. Kaya lang, hindi nga lang natuloy kasi nandyan din si Sara. Pero ngayon, kung masisira si Sara sa impeachment na ito, kasi sabi nga ni dating Senate President Drilon, ang impeachment na yan ay magiging harmful. Yan yun, tingnan nyo yung nakaano sa baba. Trial on alleged shenanigans of VP Duterte would be harmful. Mapaminsala sa kanya yan. Uhubaran ka, pag-uusapan ka on national TV, mga live streaming sa social media, ipapakita ang mga ebidensya at ipapakita halimbawa yung mga magkano ang laman ng mga bank accounts mo doon pa lang tulad ng sinasabi din ng dating Senador Trillanes, kapag nakita ng taong bayan, kapag nakita ng publiko ang bilyon-bilyong laman ng mga bangko ni Sara Duterte at ni Digong Duterte, wala na yan. Wala na yan. Napaka naman kung ang taong bayan ay susuporta pa kay Sara kapag nahubaran na sa mga ganyan. Kaya pinipigilan nila na wag talagang matuloy ang impeachment. Pero nung 2024-2025, nagawa pa nila sa pamamagitan ni Chis Escudero. Kaya ang ginawa ni Chis Escudero noon, dinelay niya lang yung impeachment, hindi niya itinuloy. Samantalang dapat trial shall forthwith proceed. Ang ginawa lang ni Chis Escudero, dinelay lang hanggang dumating ng June, hanggang dumating ng July. Pagdating ng July, nandyan na yung Korte Suprema. Yung Korte Suprema na yung nagpukpok ng huling pako sa impeachment. Pero bago pa yan, talaga namang si Chis Escudero, garapal na kinampihan si Sara. Ayaw niya na magsimula na yung trial, samantalang February 5 pa lang na i-file. February 5 pa lang na i-file na Ang haba-haba noon, walang ginawa si Chis Escudero at ang Senado. Talagang ayaw nila na mahubaran si Sara. Kasi kahit nga noon maraming senador ang kampi kay Sara, kung nagsimula ang trial, ilalabas ang lahat ng ebidensya. Ayaw nila noon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero ngayon hindi na pwede yan. Hindi na nila magagawa yan dahil sa Kamara pa lang, itong sa ilalim ng House Justice Committee, maglalabas na ng mga ebidensya at testigo. At kapag nakarating sa Senado, sinabi na ni Senate President Drilon, nila yan, papaspasan kaagad nila yan, araw-araw, 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon daw, Monday to Friday. Kaya pagdating sa Senado, ayan, parang katulad din yan ng mangyayari kay ERAP. Anong gagawin nila? Pipigilan nila na pabuksan ang mga ebidensya laban kay Sara? Lalong magagalit ang taong bayan. Ganyan yung nangyari kay ERAP Nangyari kay ERAP, ayaw pabuksan yung envelope. Nagalit ang mga tao. Yung kay Corona, nung una, yung akala mo napakalinis ni Corona kasi Chief Justice. Ay nung pinapakita na yung kanya mga dollar accounts, magkano ang mga laman ng dollar accounts niya. Yung mga properties niya na hindi nakadeclare sa SALN niya. Imagine niyo yan, Chief Justice ka, saan ka kukuha ng ganun ilang daang milyong piso ang deposito mo. Aside diyan, mayroon ka pang dollar accounts.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabubuksan, mahuhubaran itong si Sara Duterte. Kaya sabi ni Senate President Drilon, ni dating Senate President Drilon, harmful yan kay Sara. Kahit hindi siya makonvict, mahuhubaran siya, masisira talaga siya dyan. Kaya kung sino man ang nagbabalak na tumakbo sa kampo ng Duterte, kapag nasira si Sara, yun, mapapaboran siya niyan. Sino yun? Si Bongo yun. Ha? Si Bongo yun, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Cubin Jacob, puro ka 2028 bunyog. Eh, gano'n naman yung analysis kahit nila Drilon eh. Lahat ng galaw na ito, 2028 na yan. Ha? Lahat ng galaw na ito, 2028 na yan. Kahit yung pagtanggal kay Soto, gusto nilang mapalitan dahil na yan sa 2028. God, anong ang gusto nila mangyari? Protect the Queen, save the Queen. Gusto nilang iligtas si Sara kasi talagang sa impeachment alam nila ang epekto niyan. Kaya paano puprotektahan si Sara? Palitan si Soto. Kasi pag ang Senate President ay kanila, madidelay ang impeachment tulad ng ginawa ni Chis Escudero. Yan yung ano. Kaya lang siyempre nag-counter din ang mayorya. Yung mga anti-Duterte sa Senado, siyempre nag-counter din. Yung Malacanang gumalaw din. Hindi naman nila papayagan na ang maluklok na Senate President at ang mga mayorya sa Senado ay pro-Sara or pro-Duterte. Kaya galit nga si Marcoleta eh. Panuorin niyo yung topic ko kagabi. Sabi ni Marcoleta, ano daw, kaya daw naudlot yung kudeta sa Senado, nakialam daw ang ehekutibo. Kita nyo? Kita nyo? Si Marcoleta na ang nagsabi niyan. Panuorin nyo yung gabi-gabing talakayan ko kagabi. Sabi ni Marcoleta, ano yan? Kaya hindi nagtagumpay yung kudeta. Tanggal na sana daw si Soto, mapapalitan na ni Loren Legarda. Kaya lang daw, nakialam daw ang ehekutibo, ibig sabihin ang Malacanang. Bakit? Ay siyempre, hindi naman papayag ang Malacanang na ang Senate President ay hindi kanila. Hindi kaalyado ng Malacanang. Sabihin pang si Loren Legarda ay kaalyado rin ng Malacanang. Pero sino naman ang nakapaligid kay Loren? Sila Marcoleta? Sila Amy Marcos? Sila Cayetano? Hindi. Kaya nagagalit si Marcoleta sa interview sa kanya sa Billionaire News Channel kasi hindi daw dapat nakikialam ang Malacanang kung ehekutibo sa mga affairs ng Senado. Sino naman nagsabi niyan? Ideally, hindi dapat kasi may separation of powers. Pero kahit naman panahon ni Duterte, nakikialam si Duterte sa Kongreso. Sino namang maniniwala na hindi nakialam si Duterte sa Kongreso? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito ngayon? Ito ang nakikita natin. Ito nga pala, may separate akong topic mamaya. Abangan nyo. Ano ang topic ko mamaya? Dapat matanggal sa Senado, dapat ma-expel sa Senado si Bato at si Marcoleta. Bakit dapat silang matanggal? Para mabawasan ang minorya sa Senado. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, kahit kasi makulong si Jinggoy, kahit makulong si Villanueva, ang kailangan nating boto sa pag-convict kay Sara sa impeachment ay 2/3. 16 yan. Out of 24, 16. Pagsuporta at pagtagulod, pagtangkilik, Your Honor. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po akong idadagdag, konti lang po doon. Nakapag-usapan din po namin ito. Totoo po yun ni Secretary Remulla nung siya po ang DOJ. Ni-request ko lang po sa kanya na sana i-maintain lang yung maximum prison na parang Alcatraz po, na wag namang gibain kasi very historical po yung maximum prison, na kung ito po ay matutuloy, magkakaroon po ng paglilipat. Sana lang po i-maintain lang yon sapagkat napaka-historical po nung main building po ng Bilibid. Maraming Museum. salamat po, Ginoong Pangulo. Pwede pong maging museum. Maliit na party lang naman po yan, so pwede po yung suggestion niya. Thank you. And again, 11928 was co-authored by Senator Mig Subiri, Mr. President, just for the record.
Senator Joel Majority Leader. Villanueva is recognized. Mr. Yes. President, just very short, Mr. President, manifestation, and if I may just raise one question to our dear Senate President. First of all, at the onset, may I just put into the records of this August Chamber my sincerest thanks and gratitude and support to the privileged speech given by our Senate President. Just one thing that I'd like to raise that touched my heart is when the Senate President made mention not only about all this, the pressure, peer pressure, escape, availability, curiosity, and the last one was mentioned, yung emptiness, Mr. President. And emptiness stems from the fact that a person has no course or hope anymore to live and fight another day. And that's why dun po sila pumupunta. And binanggit po ng ating Ginoong Pangulo na napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng relationship sa Diyos, napakahalaga ng mayroon kang pinupuntahan at nakakausap through prayers, Mr. President. And I remember there was a time in the history of this country when we actually focus on moral recovery program wherein we involve religious groups, religious sectors. I have talked to so many people, Mr. President, and I don't know if our Senate President would agree with this representation. I have talked to so many people, experts, etc., and our Senate President's been fighting this menace in our society for almost 40 years now. And they have been saying, Mr. President, maraming programa ang pumapalpak kahit na merong lugar, kahit mayroong building, kahit mayroong programa, etc. Pero kung wala po yung moral aspect, yung pong paggabay, pastor man ito, pari man ito, imam man ito, Mr. President, pag bigay ng importansya sa relasyon niya, sa kanyang Diyos, sa kanyang tagapagligtas, then it is impossible really to redeem and to rehabilitate a person who is drug dependent, Mr. President. So I just wanted to ask our dear Senate President about this and how we can really mas mapaigting pa, mas mapalalim pa yung pagkakaroon o pag-i-involve ng tinatawag na moral recovery program, Mr. President. Yes, Mr. President. Tama po yun. Iyan po isa sa mga pinakamahalaga na parte sa atin sa buong buhay, hindi lang tungkol sa droga, kundi sa kabuuan natin. Yung moral recovery ng ating bansa, we will have to focus on faith. Whatever religion we believe in, we must focus on faith. As a matter of fact, yun po sa sinasabi ko sa rehabilitation program, ang isa ho sa pinakamatalab, aside from therapeutic community, yung pong faith-based. Yung faith-based rehabilitation program, ang isa sa pinaka-effective na programa, Mr. President. And the moral recovery is immediate. Iba talaga kapag ang kausap mo ay ang Panginoon Diyos at talagang ibinubukas mo ang sarili mo at isinusuko mo sa Kanya. Malaking bagay po ang nangyayari at marahil we can think of a way of how we can incorporate it in the authority that I am proposing, the Presidential Drug Enforcement Authority. Because aside from the 4 major concerns that I mentioned, there is this new technique of alternative development. And perhaps after alternative development that we can use, we can also infuse moral recovery. Mas madali hong mako-convert yung mga drug dependent kung magkakaroon ng moral recovery program and faith-based as much as possible. Yes, Mr. President. Thank you. Sir. Thank you, Mr. President. I will fully support that. And thank you, Mr. President, for that very clear answer, Mr. President, especially based on experience by our Senate President. Importante ho na talagang maisapuso, masaisip, at talagang maintindihan mabuti ng isang mamamayan
na ang kanyang buhay ay mahalaga at merong patutunguhan ang kanyang buhay kung meron siyang pagkilala at pananampalataya sa pinananaligan niya na Diyos. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Salamat din po. Salamat po, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you very much. Thank you very much, our dear Senate President, for his privileged speech. Mr. President, I move that we refer to the Committee on Public Order and Dangerous Drugs the privileged speech of the distinguished Senate President together with all the manifestations and interpellations done after. Mr. President, Senate President, may we please ask the Majority Leader to include also the Committee on Justice? Oh, yes, Mr. President, a secondary committee, Committee on Justice. So referred. Is there an objection? Hearing none, so referred. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that we take up proposed Senate Resolution number 297. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none. Asa na yun? 297, Mr. President. Resolution 297. Senate Resolution 1794. Or maybe before that, Mr. President, I move to withdraw that motion and proceed with the reference of business, Mr. President, so that we can put that clearly on the record. Mr. President, I move for the reference of business and withdraw the previous motion. Reference muna. Doon ako nakatingin eh. Bills on first reading. Senate Bill number 1794, an act establishing a 25-bed capacity hospital in Barangay Casigang Municipality of Santo Tomas, Province of Davao del Norte, to be known as the Santo Tomas Municipal Hospital in operating Funds 4 by Senator Marcos. Referred to the Committee on Rules. 1795, an act establishing a post-traumatic stress disorder awareness and education program by Senator Villar M. Referred to the Committee on Health and Demography. 1796, an act establishing the Philippine National Public Park System and operating Funds 4 by Senator Villar M. Referred to the Committees on Urban Planning, Housing and Resettlement, Tourism, Ways and Means, and Finance. 1797, an act proclaiming the first Friday of March as Firefighters Recognition Day by Senator Villar M. To the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. 1798, an act integrating a comprehensive study of Philippine history during World War II into the higher education curriculum by Senator Villar M. Referred to the Committee on Higher, Technical, and Vocational Education. 1799, an act ensuring gender-responsive and inclusive protocols and programming to address the gender-differentiated needs of women during emergencies, including public health concerns, pandemics, and natural and man-made disasters by Senator Villar M. To the Committees on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Health and Demography, and Finance. 1800, an act establishing a green public recruitment program for all branches of government by Senator Villar M. To the Committees on Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking, and Finance. 1801, an act mandating the formulation and implementation of programs on sleep disorder awareness by Senator Villar M. To the Committee on Health and Demography. 1802, an act promoting the use of baybayin as a tool for cultural development of the Philippines, providing for its promotion, protection, preservation, and conservation by Senator Villar M. Referred to the Committee on Culture and Arts. 1803, an act preserving the genus sports and games of the Philippines by Senator Villar M. Referred to the Committees on Culture and the Arts and Sports. 1804, an act institutionalizing the appointment of economic and investment promotion officers in local government units, amending for the purpose of Public Act number 7160 of the Local Government Code of 1991 by Senator Villar M. To the Committee on Local Government. 1805, an act establishing a national high school in Barangay San Roque, Municipality of San Isidro, Province of Davao Oriental, to be known as San Roque National High School in profiting funds thereof by Senator Go. To the Committee on Rules. 1806, an act enabling banks to expand service delivery channels through cash agents and providing guidelines therefore by Senator Marcos. To the Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies. 1807, an act further promoting renewable energy, amending therefore Republic Act number 9513, otherwise known as the Renewable Energy Act of 2008, Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and for other purposes by Senator Marcos. To the Committees on Energy, Local Government, and Ways and Means. 1808,
Anak, amending Republic Number 11697, otherwise known as Electric Vehicle Industry Development Act, and for other purposes by Senator Marcos. to the Committees on Energy, Trade, Commerce, and Entrepreneurship, and Ways and Means, 1809, Act providing for the creation, organization, and operation of digital banks, amending for this purpose Republic Act Number 8791, otherwise known as General Banking Law of 2000. to the Committee on Banks, Senator Marcos. Financial Institutions, and Currencies, Additional reference. Additional reference of business. First reading, 1810, an act strengthening the Commission on Elections by increasing the manpower complement in field offices, providing office spaces separate, independent from local government units, and appropriating funds for amending for the purpose Batas Pambasa bilang 881, otherwise known as the Omnibus Election Code of the Philippines, as amended by Senator Aquino. to the Committees on Electoral Reforms and People's Participation, Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation, and Finance, 1811, an act converting the extension campus of the Cebu Technological University in the municipality of San Remillo, province of Cebu, into a regular campus and appropriating funds for by Senator Aquino. Committee on Rules, 1812, an act converting the extension campus of the Technological University in the municipality of Tabuelan, province of Cebu, into a regular campus and appropriating funds for by Senator Aquino. to the Committee on Rules, 1813, an act converting the extension campus of Technological University in the municipality of Tabogon, province of Cebu,